Sa pagpanaw ni Freddy Aguilar, maraming mga haka-haka ang nagsisilabasan kung sino nga ba ang tunay na tagapagmana sa kanyang mga naiwang ari-arian at mga yaman. May huling habilin o last will and testament kaya siyang naiwan o mauuwi na lamang ito sa matinding agawan. Pero bago natin simulan, kung gusto mo ang ganitong mga content ay pakilike naman ang videong ito at click mo na din ang subscribe button para maging updated ka sa mga susunod ko pang mga uploads. May 27, 2025, pumanaw sa edad na 72 ang singer-songwriter na tinuturing na ring haligi ng Philippine music industry at nakapagbigay din ng karangalan sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga parangal at pagkilala sa iba't ibang panig ng mundo na si Freddy Pascual Aguilar o mas kilala bilang si Ka Freddy. Pumanaw si Ka Freddy sa Philippine Heart Center sa Quezon City sa kadahilanan umano ng multiple organ failure. Maraming mga netizens at supporters ni Ka Freddy ang biglang nagulat at nalungkot sa biglaang paglisan niya sa mundo. Agad din na ilibing si Ka Freddy sa araw din ng kanyang pagpanaw alinsunod sa kautusan ng Islam. Kasabay ng pagluluksa ng buong sambayanan, kumakalat ngayon sa social media ang iba't ibang haka-haka kung kanino nga ba mapupunta ang lahat ng mga ari-arian at yaman ni Freddy Aguilar. Taong 1978, nagpakasal si Freddy Aguilar sa kanyang unang asawa na kinilalang si Josephine Quiepo, na kung saan nabiyayaan sila ng 4 na anak na kinilalang sina Megan, Jonan, Isabella at Jericho. Taong 2000, tuluyan na silang nagkahiwalay sa bisa ng diborsyo. October 17, 2013 naman, inamin na ni Ka Freddy ang kontrobersyal patungkol sa kanyang pakikipagrelasyon sa isang 16-year-old na babae na kinilalang si Jovi Gatdola Albao. November 22, 2013, nang tuluyang magpakasal si Freddy at Jovi under Islamic rites. Bago pa man ang mga issues na yan, ay nakapagpa-convert na si Freddy Aguilar sa rehiyong Islam at pinangalanan niya ang kanyang sarili bilang Abdul Farid at ginawa niya umano ito para mapakasalan ang isang 16 anyos na babae. Matapos ngang tumawid si Freddy Aguilar sa kabilang buhay, maraming usapin ang lumutang tungkol sa kanyang yaman. Ayon sa pinaka-latest na ulat, ang net worth income ni Freddy ay tinatayang humigit kumulang $5 milyong na pangunahing nagmula sa kanyang matagumpay na karera sa mundo ng musika mula sa kanyang live performances, international concerts, album sales at mga kita sa social media. Patuloy pa rin na kumikita si Freddy Aguilar mula sa kanyang mga awitin. Sa ganitong mga usapin, ang mga ari-arian, negosyo at iba pang mga asset ng yumaong personalidad ay dumadaan sa legal na proseso na tinatawag na probate o paghahati-hati ng estate. At kung sakali man may huling habilin o last will and testament si Freddy Aguilar, ang kanyang yaman ay ipapamahagi ayon sa nakasaad sa kanyang last will and testament. Maaaring may mga nakasign na ari-arian sa kanyang asawa at mga anak o ibang mga tagapagmana. Ang last will and testament ay isang legal na dokumento kung saan nakasulat ang huling kagustuhan, particular kung kanino niya nais ipamahagi ang kanyang mga ari-arian at naiwang yaman pagkatapos niyang sumakabilang buhay. Sa usapang pamana, kapag may last will and testament, maiiwasan ang posibleng hidwaan at hindi pagkakaunawaan ng pamilya. Nagbibigay din ito ng katiyakan at linaw sa proseso ng pamamahagi ng naiwang yaman. Samantala, kung sakaling wala namang naiwang last will and testament si Freddy, ang pagpapamana ng kanyang naiwang ari-arian at yaman ay isa sa ilalim sa mga umiiral na batas dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng batas ng ating bansa, kapag ang isang tao ay sumakabilang buhay na walang huling habilin, ang mga ari-arian at yaman niya ay papamahagi ayon sa mga itinakdang alituntunin ng Family Code. Ang pangunahing tagapagmana ay ang kanyang legal na asawa at mga anak. Sila ang unang may karapatan na tumanggap ng kanyang mga kayamanan. Nangangahulugan ito na ang yamang naiwan ni Freddy Aguilar mula sa real estate properties, mga bank accounts, mga karapatan sa kanyang musika at iba pang kanyang pag-aari ay hahatiin sa pagitan ng kanyang asawa at mga anak. Sa kasong ito, mahalaga na ang mga anak ni Freddy Aguilar mula sa kanyang unang asawa, pati na rin ang kanyang kasalukuyang asawa ay may pantay na karapatan bilang tagapagmana. At may mga pagkakataon rin na maaring maghain sila ng legal na hakbang para maayos na makuha ang kanilang bahagi ng yaman.
Sa pagharap ng mga usaping pamana, madalas na kinakailangan ang pakikipag-ayos o mediation upang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya at maiwasan ang mahabang legal na labanan. At sa usaping pamana, may mga ibang nagtatanong kung paano kaya si Jovi na pangalawang asawa ni Freddy Aguilar na wala silang anak. May bahagi ba siya sa kayamanan? Hindi man nagkaroon ng anak sila Freddy at Jovi, ay hindi naging hadlang yon para maging isang tunay na asawa. Nananatili pa ring tapat at nagmamahal si Jovi kay Freddy sa loob ng mahigit isang dekada nilang pagsasama. Ang pagiging isang asawa at ina ay hindi lamang nasusukat sa pagluwal ng isang anak, kundi pati na rin sa pagkalinga, sa pag-aaruga at sa pagiging ilaw ng tahanan. Ang pagiging legal na asawa ay hindi nababawasan ng kawalan ng anak. Kung wala man silang anak, hindi nito binubura ang legal at moral na papel ni Jovi bilang asawa ni Freddy Aguilar. Sa mga panahong si Freddy ay humaharap sa huling pagsubok ng kanyang buhay, si Jovi ay palaging nasa kanyang tabi at hindi lang siya nandoon para sa kanyang yaman, kundi nandoon siya dahil mahal niya ang kanyang asawa na si Freddy Aguilar. Si Jovi ang huling tahanan na pinili ni Ka-Freddy hanggang sa kanyang pagtawid sa kabilang buhay. Dahil dito, posibleng malaki ang kanyang tatanggapin mula sa naiwang kayamanan ng kanyang asawang si Freddy Aguilar. Si Jovi Gatdula Albao ay hindi lamang isang simpleng karelasyon ni Freddy Aguilar, kundi isang legal na asawa simula pa lang noong 2013. Kaya ibig sabihin, sa mata ng batas, si Jovi Gatdula Albao ay may buong karapatan. At nakalagay din sa Family Code ng Pilipinas na ang legal na asawa ay kabilang sa tinatawag na compulsory heirs o mga sapilitang tagapagmana na hindi maaring tanggalin sa listahan kahit pa may huling habilin. Ikaw, ano sa palagay mo, may makukuha kaya si Jovi Gatdula Albao mula sa ari-arian o yaman ng kanyang yumaong asawa? I-comment mo na yan dyan sa ibaba at isa-isahin nating basahin. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang suporta nyo sa aking channel. Hanggang dito na lamang and God bless all.